Sa iba pang balita, mananatili pa si pork barrel scam queen Janet Lim Napoles sa ospital ng Makati at hindi pa maibabalik sa Fort Santo Domingo. Ito dahil umano sa dinaranas nitong pagdurugo. May ulat tinggil dito si Maan Primero. Sinuspinde ni Judge Elmo Alameda ang court order na inilabas nila nitong nakaraang Lunes na ibalik na ang umano'y pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles mula sa ospital ng Makati matapos ilabas ng mga doktor nito ang discharge order noong May 6. Ayon sa naging statement ni Dr. Efren Domingo sa hearing kanina sa Makati RTC Branch 150, isa sa attending physician ni Napoles, dumanas ng labis na pagdurugo si Napoles noong May 19. Ngunit aniya nagsimula ito magkaroon ng spot o kaunting pagdurugo noong May 17. Dahil dito pinayuhan ng mga doktor na huwag masyadong gumalaw si Napoles at magkaroon ng complete bed rest. Stress sa paggawa at pag-aasikaso ng mga dokumento sa loob ng ospital ang isa sa mga tinitignan ng mga doktor na dahilan ng pagdurugo ni Napoles. Nung inisyu nila yon, wala pa yung ganong bleeding. After that, nakita na mayroong mga pangyayari na hindi pwedeng i-discharge yung kliyente, ay pasyente, kaya kailangan nila i-recall yon. Tinitingnan din na dahilan ng mga doktor ang intimate intercourse ni Napoles, ngunit hindi nito kinumpirma kung nagkaroon ito ng pagkakataon na magkaroon ng sexual intercourse. Ayon pa kay Dr. Efren Domingo, maglalabas sila ng discharge order kung hindi na magdurugo si Napoles sa loob ng magkakasunod na 7 hanggang 10 araw. Ayon rito, maaari siyang maglabas ng discharge order ngayong darating na May 28 kung hindi na magdurugo pa si Napoles. 7 to 10 days daw dapat wala nang bleeding, wala nang spotting, wala nang bleeding. Ibig sabihin, cleared na siya yung araw, yung period na yon para ma-determine kung pwede na siya i-discharge o hindi. Sa kasalukuyan, hindi na nagdurugo si Napoles at nagiging epektibo ang nais ng mga doktor na itigil ang kanyang mga ginagawa at magkaroon ng complete bed rest. She's not bleeding, and the observation, treatment, and all our interventions so far are working because she's obeying the complete bed rest instructions. Samantala, dahil sa pagtigil ni Napoles sa pagkilos sa loob ng OSMAC, kasalukuyang hindi nagagawa nito ang affidavit na kailangang ipasa sa Senado. Ayon kay Atty. Stephen David, bagamat 95% na ang natatapos nito, kinakailangan pa itong i-review. Sabi nga, in-stop kasi nga perilous sa kanyang health yun di ba? Hindi, re-reviewin pa yan re-reviewin pa. Actually, wala na masyadong gagawin. 90 to 95%, almost finish. Sa Lunes itutuloy ang hearing hinggil sa pananatili pa rin ng pork barrel scam queen na si Napoles sa OSMAC. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline. Samantala, pumayag na si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Teocristo Gingono III sa hiling ni Justice Secretary Laila de Lima na isumite ang kompletong affidavit ni Janet Lim Napoles sa susunod na linggo. Ayon kay Gingono, ang dahilan ni de Lima sa naturang kahilingan ay valid para humingi ng palugit sa pagsasambit ng affidavit. Nauna rito, lumiham si de Lima kay Gingono para ipabatid na pinakukumpleto pa niya sa kampo ni Napoles ang affidavit nito na hindi nagawa dahil sa kasalukuyan siyang nasa ospital ng Makati. Samantala, nagbigay direktiba na si de Lima sa National Bureau of Investigation na gumawa ng kopya ng mga nilalaman ng hard drive ng whistleblower sa pork barrel scam na si Ben-Hur Luy. Ginawa ni de Lima ang direktiba matapos ipasapina ng Senado ang DOJ at NBI para isumite ang mga files ni Luy na hawak ngayon ng NBI. Sinabi rin ni de Lima na tatalima sila sa sapina ng Senado.